Genesis 3:15. Ganito po ang pagkasabi, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Genesis 3:15. Now, sa ating bansa, mga kapatid, ay nakita ito na yung highest na record po ng unemployment rate in Southeast Asia. Na ito po ay with about 8 million Filipinos expected to lose their jobs as the coronavirus disease 2019 or yung COVID-19 pandemic continues to overwhelm the economy. Ayun po yan sa mga opisyal sa ating bansa at saka yung Maybank ATR na po. At yan din po ay nangangamba para sa ating ekonomiya at syempre sa buhay ng bawat mga mamamayang Pilipino na maapektuhan. Ewan ko kung gaano ka-confirm na yung isa sa malaking company sa ating bansa, gaya ng Shell, ay nagsara na kanina. Permanently, sinara na nila yung kanilang branch sa Pilipinas. So, yan yung sinasabi natin na pag tumagal itong pandemic, nasa ilang linggo pa lamang tayo, isa yan sa magiging matinding epekto nito, pagkawala ng trabaho at syempre matinding kagutuman. Masyadong bad news ito para sa ating kabuhayan at ekonomiya dahil yan din po ay napakamahalagang sanghay ng ating lipunan. So po, ganyan pa man, ay hindi lamang yan, bagamat nandoon yung mga bad news. Alam natin na sa kalagitnaan nito, mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi lamang nakatuon at hindi lamang nakafocus sa bagay ng mga panlupa at ating pangkabuhayan sapagkat merong higit na mahalaga. At kung ano man yun ay syempre yung ating spiritual. At kung yung Diyos na makapangyarihan ay naiprovide niya yung bagay na pang walang hanggan at walang sino man ang pwedeng magkaloob kundi siya, naibigay niya yung kahalagahan sa ating spiritual. Maano pa kaya yung mga bagay na panlupa, pang pisikal at pang material? Lalo tayong hindi dapat mangamba, bagamat ang mundong ito ay talagang nangangamba. At alam natin ang isa sa pinakamahalaga na usapin ay hindi po yung pisikal at yung ating mga kabuhayan. Ito ay ang spiritual. At ito ay laging connected sa ating katotohanan na pinag-aaralan. So yan po yung ating muling pag-aralan sa oras na ito. Itong talata na Genesis 3:15, connected dyan yung 14, na kung saan ito yung pagbagsak ng tao sa kasalanan dahil sa kanilang paglabag. At kinastigo ng Diyos at kinausap ng Diyos, kinonfront ng Panginoon, yung lalaki, yung babae, si Adan at si Eva. And then lastly, binagsak niya yung curse sa Diablo, no? Sa devil na siya ay nag-anyong ahas. Verses 14 to 15. Alam ba ninyo itong verses 14 to 15 na ito, this verse has been called the proto-evangelium, no? Proto-evangelium. Ito'y tinawag mismo na the first gospel. At ang nagtawag niyan ay si Luther. Si Martin Luther said this verse. Also, this text embraces and comprehends within itself everything noble and glorious that is to be found anywhere in the scripture. Sabi naman po ni Leopold, yung isa sa po ng ating manunulat. Okay, so the sentence is pronounced upon the devil na hindi po
sa ahas mismo, kundi doon sa devil. Alam niyo, maraming mga komentary, no, na ang tinutukoy nila dito yung ahas mismo at komplikado sa kanila to. Pero alam niyo, mga kapatid, minsan na-preach ko na sa inyo ito. Hindi yung ahas ang kinurse dito, ang diablo mismo ang kinurse dito. At ito, mga kapatid, ay makikita natin in the presence of men and women, kung paano o men and women na kung saan ay sila ay nasa kalagayang pagkamakasalanan na. And the devil was not examined na po dahil mismo hindi na kailangan dahil siya na po yung pinaka-origin ng sin. Siya na yung pinaka-pinagmula nito. At hindi lamang alam natin na hindi yung ahas ang tinutukoy dahil mismo yung diablo rito, siya yung kinurse na mula noon ay gagapang dahil yung ahas naman hindi naman naglalakad. Maraming mga theory dyan na yung ahas daw dati may mga paa. Pero nung kinurse, gumapang na. Wala hong ganun. Ano po? Dahil ang pinagapang talaga yung diablo at yung kakainin niya alikabok. Yung ahas ngayon, ang kinakain mga hayop. Kaya hindi po yung ahas ang kinurse dito. Ang kinurse ay yung diablo. So sana mas maging maliwanag yan sa inyo. Ano po? Dito rin natin makikita yung judgment. Dito rin yung redemption. Nandyan lahat yan. Now, ang ating pag-uusapan, mga kapatid, is the first gospel. Ito yung unang-unang ibanghelyo na makikita natin recorded in the Old Testament. Now, the gospel is about the promise of salvation from sin and the devil through Christ. Yan po yung ating short message. Ang ebanghelyo, base po rito sa pinakauna, ito'y pangako ng pagliligtas mula sa kasalanan at maging doon sa diablo. Ito'y sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung makikita natin. Tatlong bagay, mga kapatid, ang makikita natin dito. Una, the gospel is the promise of salvation. Yan po, yung una. Ikalawa, the gospel is about the death of Christ. Yun po, may sinabi diyan, shall bruise your head. Or shall bruise your heel. Yung sinabi diyan, the death of Christ. He shall bruise you shall bruise his heel. And then thirdly, mga kapatid, the gospel is about the defeat of Satan. Ito po ay makikita natin the death of Christ and the defeat of Satan. Yung judgment against Satan. And sin, of course, magkadikit yun. Okay, mga kapatid, the gospel is the promise of salvation. Ano ang sabi ho doon sa Genesis, chapter 3. Ang sabi doon, dito ko bubuksan sa kabila. Ang sabi po dyan, maliwanag. Na sinasabi dito, sa verse 15, ganito ang sinasabi. Ito. And I will put enmity between you and the woman. Okay, no? Yan po yung maliwanag. Na maglalagay ako sa inyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, sa inyong binhi at sa kanyang binhi. So, the gospel, mga kapatid, makikita natin dito, meron pong promise of salvation. Pero makikita natin dito, nakapaloob dyan, kaya may promise of salvation kasi nakapaloob dyan, una ay yung consequence ng sin. Meron pong war. Yung enmity. I will put enmity between thee and the woman. Nandyan po yung war is proclaimed between the seed of the woman and the seed of the serpent. Yung seed ng serpent dito ay kasama dyan yung mga evil spirits at syempre all the wicked men or the whole
world. Lahat ng mga walang takot sa Diyos. And the seed of woman ay particular dito ay syempre yung Messiah, the church. Sa Old Testament, ginamit din pong seed dito ay the Israel. Ito po, the seed. Now, naroon po yung kanilang hostility between the serpent and the woman or the devil and the woman. Ito po, between the serpent seed and the woman seed. Ito po ay sumasalamin sa walang kumpay na conflict o hidwaan sa pagitan po ng mga forces of evil to all mankind, especially po yung mga mananampalataya o the church. Dahil po yan sa paglabag ng tao at pagsunod nila sa dyablo. Po, nilabag nila ang Diyos at ang sinunod nila ay ang dyablo. At ang dahil dito, maging ang kanyang mga kampon, mga kasamahan ni Satanas, naroon yung kanilang pakikipagtunggali, nandoon yung kanilang pagkagalit. Kaya mula pa sa pasimula, yung galit naroroon na. No, upon this antagonism, the Lord has, as it were, set His seal from the very beginning. He has ordained it. Inordain niya talaga itong pagkakagalit at pagkakaaway na to kasi yung separation. Hindi dahil ang Diyos ang may author ng enmity, it is because of the consequence of sin. Kaya nandoon po talaga yung hindi pagkakasundo. Bunga ito ng kalagayang makasalanan ng tao at pagtalikod sa Diyos. Bunga ito ng unang pagrebelde ng tao. At ito ay nagpapatuloy, ang warfare na ito, nagpapatuloy hanggang po sa katapusan ng panahon. Nandun ito sa kabuuan ng mga tao. At ang masakit nito, even among wicked men, naroon po ang digmaan. Bansa, kapwa sa bansa, kaharian, sa kapwa kaharian. Kahit po yung mga masasama, nagdidigmaan sa kanilang mga sarili. So ito po ay pinahintulot ng Panginoon, bunga ng pagkamakasalanan ng tao. Dahil nga po, pagpapatunay na ang tao ay makasalanan. So dahil dito mga kapatid, ang Diyos, binigay niya ang sentence na ito, and He begins where the sin began. Dahil ang naging pinuno ng mga tao, pinili ng tao na maging pinuno nila ay ang dyablo. At ang dyablo ay naging kung saan naging kabahagi ng mga tao sa kasamaan. Na yung mga tao ay naging kabahagi sa kasamaan ng dyablo. Maging sa punishment. Yan ang makikita natin sa mga sunod pa. At dito rin natin makikita mga kapatid yung pagkalantad, pagka-expose ng pagkamakasalanan ng tao. Alam niyo po ang pagkakagalit, larawan po yan at ebidensya ng pagkamakasalanan ng tao. Kaya kung saan meron pong hindi pagkakasundo, agad-agad, yung mismong pagkakagalit na yon, gawain po yun ng pagkamakasalanan. At dahil doon sa pagkamakasalanan na yon, nakaka-access po ang kaaway. Kaya 'di ba sa aklat po ng Epeso na iwasang magalit at magtanim ng galit at nang hindi makagawa yung kaaway. Kasi doon po siya uma-access sa galit. Kaya hanggat mas maaari ay papawiin agad ang galit. So dito rin natin makikita mga kapatid, since we are born naturally sinful and rebellious against God, we are also born detested and abhorrent dun sa kay Satan. Nandun po yung pagkainis, pagkagalit natin, ayaw natin. Bagamat tayo, noong mga hindi pa Kristiyano, wala sa Diyos, pero ayaw din natin sa dyablo. Totoo yun. Pero, dahil tayo ay hiwalay sa Diyos, ang sinusunod natin ay ang dyablo. Yung galit.
yung lust, lahat pa, pride, envy, andyan po lahat yan sa atin eh. Naakala natin, ikaw ang diablo, hindi ako. Dahil ayaw natin yung salitang diablo, na po. Pero ang totoo, ang sentro ng ating buhay, yung sarili natin, which is okay and fine for Satan, na yung ating sinasambat din o Diyos, yung ating sarili. So, mahihirapan ang sino man na makaalis sa trap at kadena ni Satanas ng kasalanan dahil ang akala nating lahat noon, wala tayong kasalanan. Kung meron man yung iba, tayo hindi ganun kasama. Yun ay trap. At hindi natin nakikita na yung sarili natin dapat maparusahan. Magagalit tayo pagka may nagsabing dapat tayong maparusahan. Ang alam natin nun, matino tayo. Yun ang totoo. Yung pala, walang katinuan. So, dito rin natin makikita sa ating kalagayan na yan na wala tayong makasundo. Ang totoo, maski sino, kagalit natin. Ayaw natin ang tayo pinagsasabihan. Ayaw natin na tayo kinukorek. Ayaw natin pag yung kaibigan natin hindi pumapabor sa atin. Kaya wala tayong kaibigan. Dahil yung gusto natin, dapat yun ang masunod. Ganun tayo noon. Kaya wala rin tayong makasundo. Kaya walang matinong pamilya pag wala pong pagkakilala sa Diyos. Walang matinong pamilya pag hindi po tunay na Kristiyano. Dahil ang pansarili niya ang nangunguna. Pansarili niya ang nasusunod. So yan yung ating hopeless na condition o helpless na condition sa harapan ng Diyos. Kung saan tayo noon ay kabilang. Ito po ay matinding kalagayan natin. At the same time, ito rin po ay nagpapakita na nangangailangan tayo ng kaligtasan sa kalagayan na yan. So again mga kapatid, so yan yung unang nakita natin na kung saan makikita natin dito yung kalagayan natin nung una na may ipinangako pero bago yun ipinahayag yung ating magiging kalagayan at yung uri ng pamumuhay. Pero gayon pa man may promise ang Diyos. Ang promise ng Panginoon doon sa pagkakagalit-galit na yon at pagkakaaway-away na yon, ito po ay kanyang tatapusin. Nakalagay naman sa mga susunod. Pero may pangako ang Diyos dahil sa kasalanan na kung saan nagkaroon ng pagkakagalit-galit, ito po ay may katapusan. Tatapusin ito ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang kahatulan mismo sa diablo. Okay, next, makikita natin dito, number 2, itong gospel ay hindi lamang pong promise of salvation and at the same time yung end up po ng enmity. Ito rin po mga kapatid ay nakikita ritong this gospel is the death of Christ. Ay sabi ho rito, and you shall bruise his heel. Sabi. Next mga kapatid, anong sabi doon sa next line ng 15? Sabi diyan, ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Sige, exchange natin. Pangalawa muna. Ang sabi ron mga kapatid dito, ito ang dudurog sa iyong ulo. Diyan muna tayo. So the gospel mga kapatid, it's about the defeat of Satan or victory in Christ. Ayan po yung una, ay yung pangalawa. Ito po ay tungkol sa pagkadurog ng diablo, pagkatalo niya, siya namang pananagumpay ni Jesucristo. So, dito natin makikita kung saan ang devil na nag-anyong ahas, the devil is sentenced to be degraded and accursed by God through his seed. Yung seed dito mga kapatid, singular at capital S. Hindi po ito isang simpleng tao lang. Ito po mga kapatid ay may kapangyarihan. Ito'y divine.
at ito po ay very powerful na po kahit sa kanino man, kahit sa dyablo. Signifying by the breaking of his head na po yung Satan, the serpent's poison is lodged in its head, kung saan nandun nakalagay yung poison, pero mismo yung ulo niya, yun yung dudurugin, kung saan a bruise on that part is fatal. Ibig sabihin, ito po yung papatay na po sa ulo, kasi sa ulo tinamaan eh. Diba? Pagka headshot, patay yun. Diba? So that's fatal na po, shall be the stroke which Satan shall receive from Christ. Yan po yung tatama sa kanya. O yung dudurog sa kanyang ulo na makamandag. Though it is probable he did not at first understand the nature and extent of his doom. Of course, hindi naintindihan niya ni Satan na po. Pero, mga kapatid, ang Diyos na mula pa sa pasimula, alam niya kung ano ang mangyayari at nag-set na siya ng hangganan kung hanggang kailan yon. At yun nga, alam natin na nangyari yon sa cross. So, his victory over Satan, thereby, Christ baffled Satan's temptations, rescued soul out of his hands. Po, yung pagkamatay mismo nung Satan na yon, mula doon sa ginawa ni Jesus Christ, yun naman po yung paglaya ng maraming mga kaluluwa na nasa ilalim ng pagkamakasalanan. Yun yung pagtubos. Na po, and by his death, he gave a fatal blow to the devil's kingdom. At yung pagka sugat sa kanyang ulo, a wound to the hand o to head, no po, of this serpent that cannot be healed. No po, dahil po mga kapatid, yun ay eternal din po yung kanyang sugat na yon. As the gospel gains ground, Satan falls. Po, yan po yung maliwanag, yan yung gospel. So ano ngayon ang ating matutunan? Wala pong kaduda-duda na ito'y propesiya tungkol kay Hesus Kristo na siya, sa pamamagitan niya, ito po yung ultimate defeat ni Satan. Po, ito rin po ay gracious promise ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo na siya yung ating deliverer mula sa ating pagkahulog sa kasalanan at pagkaalipin sa dyablo. Di ba napaka-good news nito? Na yung mga nangyayari ngayon at saka yung nangyari ng mga nakaraan, part yun ng napakahusay na pagpaplano ng Diyos. Paano ba itong coronavirus na ito? Nasa ilalim ba to ng plano ng Diyos? Well, ang Diyos ay hindi nagplano ng evil. Pero yung evil, mga kapatid, ay nandun sa kanyang kapahintulutan. So, lagi niyong tatandaan yan, ha? Dahil ang Diyos na banal na Diyos, imposible na magkaroon ng kahit konting kasalanan sa kanyang pagpaplano. So, yung sinabi ritong pagkadurog sa kanyang ulo, sa pamamagitan po ito ng ating Panginoong Hesus Kristo, ito rin po ay judgment kay Satan. Po, kaya yung gospel, mga kapatid, ang hatid po nito, aside from saving sinners, also judging na po the wicked. Na iniligtas nito yung mga makasalanan, pero yung mga hindi magsisisi at hindi po sila maliligtas, nandun po yung judgment kasama po ni Satan. So yan po yung gospel, lagi pong may hatid na judgment yan. Kaya wag lang ho kayong tumingin ng comfort pag gospel. Actually, yung judgment, comfort yun on our part. Pero kapag nagsasalita at na-expose yung sin, judgment po din po yun. Kaya ganun katindi yung gospel. Hindi natin po pwedeng ilimit lamang sa word of encouragement yung gospel. Nasabihin natin, dapat yung puro nakaka-encourage. Ay hindi. Judgment to against sin, against the devil, against our nature. Judgment yan. Gayun pa man, mga kapatid, ang ating comfort ay na kay Christ. Yung gospel, yun po yung mahalaga dyan.
So, he will always reach for victory, but always fall short of it. Yan po yung kalagayan ni Satan. Gusto niya lagi magtagumpay. He contend for victory. Pero ang totoo, kapos siya doon dahil kahit kailanman hindi siya magtatagumpay. Po. At kasama rito mga kapatid ay dahil ang tao, pinili ng tao na sundin ang dyablo, siya ang maging pinuno nila, makikihati din sila sa kahatulan na nararapat sa dyablo. Ganong kalungkot yun. Kaya mga kapatid, ang gospel, lagi pong merong proclamation niya ng judgment. Po, hindi po pwedeng mawala. Ngayon po, nagiging sugar-coated na yung pangangaral ng gospel. Inaalis na po yung judgment. Po, pinagaganda na nila ng gusto para yung tao hindi masaktan. Hindi po yun ang gospel. Ang gospel, ine-expose nito ang evil, ine-expose nito yung sin, ine-expose nito yung rebellious attitude and character ng tao before God at dinadala ito sa harapan ni Christ upang ito ay puksain sa pamamagitan ng biyaya ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya maliwanag mga kapatid, ang gospel mga kapatid ay pananagumpay kay Kristo at ito naman ay pagkatalo ng dyablo, judgment kay Satan at kasama pa ng mga taong nasa panig po ng dyablo. And lastly mga kapatid, this gospel from Genesis 3:15, which is the first gospel, it's all about mga kapatid, what mga kapatid, the death of Christ. Yan po yung makikita natin. And he shall bruise his heel. And you shall bruise his heel. Kasi kausap dito yung si Satan. Kaya you shall bruise his heel. Yung heel, yung sakong. No po? Tutuklawin yung sakong. Ito po ay patungkol sa pagkamatay ni Christ. Kasi yan po yung daan ng victory. No po? It's all about the death of Christ. So, hindi pa binabanggit dito yung muling pagkabuhay, pero yung death na yun na actually yung victory. Na po, dahil sa Panginoon, maliwanag po na yun yung plano ng Panginoon na hindi alam ito ng dyablo bagamat sinabi na ito noon pa lamang. So God announced that Satan would wound the Messiah, na po yung pagkasabi pong you shall bruise his heel. Ito'y prediction of the suffering and crucifixion of our Lord as the seed of the woman and in the words na po, yan po, yung seed of the woman. And then, the heel, mga kapatid, is part within the serpent's reach. Diba? Gumagapang yan. Na po? At ang karaniwan pong tinutuklaw, syempre, yung paa. At yun po yung nahagip. Na po? So, Jesus in taking on humanity sa kanyang pagiging tao, brought himself near to Satan's domain. So, Satan could strike him. Now, hindi mo kayang intindihin ng pangkaraniwang tao yun na walang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Papaanong si Christ ay masasaktan, di ba? Pero yun ay hanggang talampakan lang. Na po, o hanggang bukong-bukong lang. Hanggang dun lang. Sakong lang. Mga kapatid, Satan was permitted to attack Christ in his incarnation. So, yung kanyang kamatayan ni Kristo, na po, dahil po sa kanyang pagiging kalikasang tao. Pero, yun din po yung pinakadaan kung saan yung Messiah ay para talunin mismo si Satan. Ang tindi nun, mga kapatid, no? Akala ni Satan, doon sa kanyang pagkakabuksa kay Kristo, panalo na siya. No po, hindi niya alam, yun na rin po yung daan para siya ay matalo. Bakit? Kasi yung kamatayan ni Kristo, doon din po na-offer ni Christ yung kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan na kanyang ililigtas. Ganun katindi yun. So, doon niya nakita yun nung namatay si Christ, di ba?
doon yung kabayaran na yun. Kaya ang taong makasalanan ay makalalapit sa Diyos na tinubos ni Kristo. Ganun katindi yan. So, hindi kayang wariin niya ng mga simpleng tao lang. Kahit si Satan ng mga panahon na yun, di niya yun alam. So, in Christ's suffering, mga kapatid, in connection to Christ's suffering, also, lahat ng kanya mga followers and saints ay naroon po yung kanilang afflictions, nandun yung kanilang mga persecutions bilang mga tagasunod ni Kristo. So, hindi tayo dapat panghinaan ng loob sa mga bagay ito. Dahil lahat ng ito, mga kapatid, ay bahagi ng kamatayan ni Jesus Christ at tayo mismo nararapat lamang mag-suffer dahil po doon. Na po? So, anong lesson agad na makikita natin dito? Na ito po ang maganda rito na makita nating lahat. Talo na po ang dyablo. Tinalo na ang kasalanan. Tinalo na rin ang worldliness. Sabi ni Jesus Christ, I have overcome the world. Na po? At yung sin and even the devil. Na po? Yan po yung maliwanag na dapat nating makita na lesson na makikita natin dito. Na noon ay plano na, pero saan nang nangyari sa kapanahunan po ng bagong tipan. So the serpent wounds the heel that crushes him, and so also to be destroyed and ruined at last by the great Redeemer. Yan po yung lesson agad na makikita natin dyan. So God so ordered it that salvation of men could only be brought about by the death of Christ. And even the spiritual seed of our blessed Lord had the heel often bruised as they suffer persecution, temptation, and so on. Ito po, lahat ng iyon, mga kapatid, ay bahagi ng propesiya at napakadakilang mga plano ng Diyos sa kaligtasan upang ang ating mga pagkamakasalanan ay iligtas ng Diyos. So Satan was in his own thinking majestic and triumphant over Jesus on the cross. But he failed in attacking Jesus. Satan made his own doom certain. Doom certain. Yan po yung makikita natin. This prophecy also gives the first hint of the virgin birth na dinideclare nito na si Christ ay Messiah, the Deliverer. Kaya lahat yun ay nasa ilalim ng pagpaplano ng Diyos at napakadakilang providence niya na sa kabila ng kanyang pagparito at kamatayan, yun naman din po yung pananagumpay. Also, mga kapatid, na makikita natin na nandun na po yung complete victory na po at defeat ni Satan. Complete victory ni Christ, defeat naman ni Satan. Maliwanag ito. Ito po ay good news of salvation na mula pa lamang nung una, may promise na po ng pagliligtas. Mga kapatid, alam nyo yung mga computer games na po, maganda kaya yung mga bata, haling na maglaro yan, mga kabataan, kahit pa matatanda. Kasi meron pong paraan para manalo sila Ano po, magpapalakas muna sila, mag-imbak ng mga weapon. Wala pong iniwan yan sa ating buhay Kristiyano. Ang dulo po ng mundong ito, merong tiyak na mananagumpay, merong tiyak na matatalo. Yung tiyak na mananagumpay, mga kapatid, sila yung nakiisa kay Kristo. Sila, mga kapatid, yung merong tunay na pagkakilala kay Kristo. Meron na silang tiyak na tagumpay. Kaya alam niyo po, masarap mabuhay. Masarap mabuhay kahit may pandemic na ganito. Masarap mabuhay kahit napipinto yung matinding dagok ng ekonomiya, kahirapan, dahil po sa bunga ng ganitong sabihin nating pandemic. Dahil alam natin, at the end, yung final victory, mga kapatid, ito'y galing sa kamay ng Diyos. Alam natin na yung pananagumpay ay gawayan ng Diyos.
No, yung mga nararanasan nating laban sa mundong ito, panandalian lamang yan. So in Jesus, we share in the victory over Satan. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. Romans 6:20 yan. So ibig sabihin mga kapatid, ano pa yung susunod na mangyayari? Nagtagumpay na si Christ. Yun yung prophesy doon sa Genesis 3:15. Tapos na yun. No, nagtagumpay na. Yung huli na lang na iintayin natin na pag bumalik si Christ, ito po yung sinabi, and the God of peace will crush Satan under your feet. Paano mangyayari yun? Kasi po, yung church, pag sumalubong yun sa Panginoon, babalik sila, pero kasama silang dudurog sa ulo ni Satan. Yun, yung ganun katindi yun. So, ibig sabihin ng mga panahon na yun, mga kapatid, sa panahon iyon, posibleng literal na si Satan ay nakalabas, maging yung kanya mga alipores, para hatulan. Ganun katindi. Why, mga kapatid, yung ating laban na ito ay nagpapatuloy at hindi ito isang hallucination or even imagination. Ito po isang tiyak na napakaliwanag. Kasi po ito, bakit? Dalawang ito nangyari po sa human history, mga kapatid. Sa beginning. And then, posible, mga kapatid, ito na yung malapit na tayo sa ending. Kasi po, nung dumating si Jesus Christ, tinatawag na last days. Kaya malapit na tayo sa ending. Yung pagbaba ni Jesus Christ, yung first coming niya, yun po, mga kapatid, yung tinatawag na katapusan na ng panahon. Nandito na tayo. Ano pa ang pinakahuli? Yun po yung pagbumaba po ang Panginoon kung saan ang iglesia ay kasama. Ito. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. So the victory of the cross contains in its fullest expression and the fulfillment of the conflict. Yun na po yun. Yung fulfillment ng conflict Alin? Yung cross ni Christ. The gospel. The gospel is a message of victory in Christ. Na po, yun po yung maliwanag doon. Si Christ mismo, mga kapatid, na nagkatawang tao, si Christ, the Lamb of God, namatay para sa kasalanan. No, Lamb of God, namatay para sa ating kasalanan. At si Christ, hindi lamang siya namatay. Na po, hindi pa tayo umaabot doon dahil progressive ito. Muli siyang nabuhay. At nasaan siya ngayon? Nasa tabi ng Ama. Diba? Upang siya ay patuloy na manalangin para sa atin, mag-intercede. Hindi ba napakaganda nun na makita natin? So, yan yung kahulugan ng ating buhay. Pero ito po yung kabila. Kung wala ka kay Kristo, wala ka ng tagumpay sa mundong ito. Imposibleng talunin mo yung kasalanan. Imposibleng manalo ka sa kasalanan. Imposible na magtagumpay ka against the devil. Imposibleng magtagumpay ka against the flow of these worldly pleasures and sinfulness. Imposible kang magtagumpay yan. So, mga kapatid, patuloy na matatalo at magiging talunan ang mga taong hiwalay kay Kristo. Babagsak tuloy-tuloy ang kanilang mga morality, babagsak tuloy-tuloy ang kanilang spirituality, at kahit po yung kaningningan ng mundong ito, saan patungo? Patuloy na pabagsak ito. No po, dahil ang mundong ito, hiwalay ang takbo nila kay Kristo. Tanging ang iglesia lamang ang mananatiling mananagumpay na kung saan si Kristo mismo ang nagsabi that even the gates of hell will not prevail against His church. Na kung saan kanyang tinubos na kanyang ebanghelyo. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Tayo na po ay manalangin sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat muli sa gabing ito. Nagpapasalamat kami ng marami sa kabutihan nyo. Patawad po, Lord, sa mga pagkakamali at pagkukulang namin. At sa napakinggan namin ngayon, lubos kami nagpapasalamat sa inyong kadakilaan sapagkat ang lahat ng bagay
ay nasa ilalim ng inyong kontrol at banal na pagpaplano. Tulungan niyo kami, Lord, sa mga narinig namin na tumanim sa aming puso't isipan ang hiwaga ng inyong ebanghelyo na sa pasimula pa lamang naroon na po ang tunay na kapahayagan kung ano ang mangyayari at magaganap. At ito po ay nagkaroon ng kalubusan nung ang aming tagapagligtas at dakilang Diyos na si Yesu Kristo ay nagkatawang tao at hinandog niya ang kanyang sarili upang kami tubusin at palunin ng dyablo at kami ay ipanumbalik sa Ama upang kami ay mabuhay ng mayroong bagong pamumuhay at Diyos na dakila sa pamamagitan ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Tulungan niyo kami na lalo kaming magkaroon ng kababaang loob at makita namin ang buhay namin ay para lamang sa inyo. Ito po, Panginoon, ay aming panalangin o ay hindi lamang kami ang mapagpala ng inyong mga salita, maging ang marami pang mga tao. Purihin kayo kay Kristo Jesus, ito'y aming panalangin. Amen.